Maraming salamat po sa Diyos. May mga kasama ako dito. Ngayon lang rin dumating. Si Iti, Senator Bongo, Senator Bato, Sal, si Fred, nakita naman no? Fred, Lid, tapos si Roque. Ano kayo bigyan? Para naman masayahan kayo at pasayan siya. At may maikwento lang niya, may kwento niya sa pamilya niya pag-uwi niya. 10 to 15 minutes. Senator Bato. Kamustahan mo lang siya. Maayong gabi, tanatong tanan. Magandang gabi sa ating lahat. Alam nyo, andito kami ngayon, Senator Bongo, at yung ating mga kasamahan lahat andito, dahil gusto namin ipakita kay Pastor Kibuloy na ang pagiging kaibigan ay hindi lamang kaibigan sa magandang panahon. Kaibigan tayo kahit na masama ang panahon. Andito kami para ipakita yung suporta namin kay Pastor Apollo Kibuloy. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyo lahat. Assalamualaikum sa mga Bisaya. Sino mga taga Mindanao dito? Sino mga taga Visayas? Sino mga Ilonggo? Lente, parinti ko mga Ilonggo. Bongo, Ilonggo. Unang-una, nandito po kami ni Senator Bato de la Rosa. Dahil kami po ay naniniwala. Sabi nga niya kanina, dahil po sa pagiging kaibigan niya kay Mayor Rodrigo Duterte, ay ganun na po ang ginagawa sa kanya. Narito kami ni Bato na sumusuporta sa ating mahal na Pangulong Rodrigo Duterte. Mahal niyo si Pangulong Duterte? Pag mahal niyo si Pangulong Duterte, mahal natin ang ating kapwa Pilipino. At gaya ng sinasabi ko noon sa inyo, ang serbisyo po sa tao, serbisyo po yan sa ating Panginoon.
Mahal namin kayo ni Pangulong Duterte at sama-sama po tayo rito. Patuloy kaming magmamahal sa aming kapwa Pilipino. Maraming salamat sa inyong pagmamahal. Salamat po. Mga kababayan kong Pilipino, sa makaisa pa, ngayon ko lang kayo nakita eh. Kasi nung umalis ako ng Malacanang, ngayon lang. So, pagpatawarin po ninyo ako, maghingi ako ng tawad. It comes late, but maraming salamat sa inyo. At ginawa ako ninyong presidente. Ang pinuntahan ko dito, nandoon naman ako sa Davao. Pag galugado nang ako lumakad, staggered. I use a cane, babadtos ako. Because of old age. I used to be, pupunta ako dito ng Davao, dito man ako nag-aral. At matatag at matigas ang katawan. Hindi ko naman akalain na paabotin ako ng Panginoong Diyos. Makatapos, makauwi, makatrabaho, at maging isang mayor doon for 23 years. Naging congressman, vice mayor ako ng anak ko. Tapos, after about almost 30 years, bumalik ako ng Maynila, hindi na estudyante, presidente na ako. Itong ibigay ko sa inyo, maliit ito na bagay. Pwede ninyong itapon ito pagkatapos. Tapon mo lang sa isip mo. Pero pagdating ng panahon, nakikiusap ako sa inyo, nakaluhod, na huwag ninyong kalimutan, ito ay legal. It could spell the difference of what we have now, what we can pass to you, our children, at anong maibigay mo sa iyong mga apo at mga apo at mga anak ng mga apo nila. Alam mo, may mga tao talagang ayaw ko sanang lumipas na. Lumipas na. But every time sa ating history, ni kung may presidente man who started first of all, na una, gusto niyang kulikutin, pakialaman, kalkalin niya ang Constitution. Unfortunately, Ferdinand Marcos Sr. Kaya nakataroon tayo ng from 4 years to another 4 years to martial law
hanggang naging 20 years. He could have done it in 10 years. But because they wanted themselves in power, may mga tao dito kayo, lumigit, binanganak kayo si Marcos, nakatayin lang kayo dyan sa nilibing kayo, si Marcos pa rin ang presidente ninyo. Yan lang na. You know, kayo sa likod, yung mga lumad, hindi man tayo magkakaintindihan dyan. Kayo mga Ilocano, kaming mga Bisaya, mga Waray, mga Moro, nung unang panahon, nakakaintindihan ba tayo? Wala. Nung una, inalipin tayo ng mga Espanyol. Wala tayong pulbura. Ang sekreto niyan, pulbura pati kanyon. So nung unang putok-putok, at mabuti na lang itong si Magellan, sumimple, pumunta sa likod ni Magellan, at pinutol yung itlog niya ni Magellan. Kaya nung naging presidente ako, Ha? Parcel. totoo yan. Tayo. Parcel. Lahat na tayo Pilipino. Hinintayin ako dyan sa mga stamps. Jose Rizal, Bonifacio, Apolinario Mabini, si Jacinto, Marcelo H. del Pilar. Okay yan sila. Naririnig na natin noon sa mga lulo ko na ito mga mahusay ng tao. Pero nung napapalaki ako ng palaki, bakit puro Tagalog ito, mga Ilocano? Sabi ko, wala ba tayong Bisaya na hero? Wala man na. Nakalimutan lang tayo ng mga Tagalog kasi sa Bisaya lang tayo. Lapu-lapu niya eh. Tumputang ina ito. Kaya, nung na-presidente ako, tinawag ko ito mga historical commission natin. Yung tingnan ang mga stamps natin. Hoy! Yan. Kami bang mga Bisaya? Sino ang hero namin? Lapu-lapu. Na balitaan namin si Daguhoy sa Cebu. Ang problema kay Daguhoy of later years, nung bago na, ito mga pulis na gago, lahat ng mga pulis, ang tawag nila sa mga ganon, Daguhoy. Kung bakit hindi yung pangalan ng Daguhoy yung mga animal na kriminal na? Paano nila si Daguhoy, hindi natin mahiro? O sino pa sabi din? Yung tikas na Cebuano, sino? Sabi mo nila, meron man sir. O sino? Pero isda man sir. Sino? Si Lapu-Lapu sir. Putang ina kayo. Yun ang pumatay ka with bukas pag walang istampa yan. Kaya ngayon, nandyan na si Lapu-Lapu, tapos si Daguhoy,
So, sinabi ko sa mga pulis, pati military, huwag na ninyong tawagan yung mga hold-upper, mga kidnapper na daguhoy. Ayaw ko, bakit nakaugulian nila? Hindi naman sinasadya siguro. Pero medyo may 2-3 na kami. Kung mamatay si Pepe o si Bongo, baka madagdagan natin ng pangatlong hero. Ito ba, hindi ko na lang habain ha. Ito ba dalawang papel? Ito yung konstitusyon ngayon. Bantay kayo dito. Bantay kayo dito. It would have a long and lasting, miserable life for you all. Ito yung konstitusyon natin. Ang una talang gumalaw nito, iba-iba niya, si Marcos. Maniwalat ka hindi, after a few decades, ang pangalawang taong gustong kumalkal ng konstitusyon natin, putang ina, Marcos rin. Ano ang dahilan? Gusto lang nilang ito. Sabihin man itong mga putang ina, naging congressman rin ako. Sabi nila, ito lang mga provision, edukasyon, papasokin natin yung mga lahat na, mga Princeton, kung ano yung, maganda. Okay naman tayo. Yung UP natin, hindi naman matatalo. Education, advertisement, para sa akin, hindi na kailangan, walang utang ina, walang pinta. Yan ang excuse ni Marcos noon, pati ang excuse ni Marcos noon. Marcos. Pareho yan niya. Except dito, sa isang linya lang, andyan. Yan lang ang target nila. Ito, excuse lang ito para mabuksan lang ang konstitusyon. Hindi mo sabihin na ito lang ang galawin namin. Pag nagalaw yung konstitusyon, utang ina, walang makakapara. Lahat na, everything go. Ang gusto nilang pakialaman, ito, yung termino ng tatay niya, na binalastog niya, at itong konstitusyon ngayon, ni Martin Romualdez, asawa ni Lisa, kasi si Bongbong. Ano ang gusto nila? Pahabaan ang konstitusyon. Kasi noon nga, nilampastagan ni Marcos, napaalis siya sa Pilipinas, sinauli yung original. Pero, ginawang original, pero ang ginawa, 1 term lang ang president. 6 years, walang re-election. Kagaya sa akin. Yung konstitusyon na inabot, under which Marcos was elected, ganon rin. 1 term, 6 years. Ito, excuses na lang ito. Kagaya nito ni Marcos Rino sa tatay niya. Ang puntarya talaga nila, ito, dito, ito. Yung term extension. Noon po.
Marcos. Yang Constitution kung saan na siya nahialan, 1 term, 6 years. Ngayon, gusto nilang Cha-Cha, People's Initiative. Ang balita ko, may pangatlo na yan, Constituent Assembly by Congress. Mukhang inumpasahan na nila kahapon. Mas madali yun at walang objection. So, kung may galawin man ang konstitusyon, isa lang. Pahabain lang talaga ni Marcos kung anong ginawa ng tatay niya, gagawin niya. Ako, na-elected ako under this constitution. It says that I served 6 years. Then after that, I go out. Umalis ako. O saan doon. Pero itong mga tao talaga, Marcos doon, unang panahon Marcos dito, basta panahon ng Marcos, putang inap, dapat ialaman talaga yung konstitusyon. Pinapahaba yung trabaho. Huwag kayong pumayag na ganon. Kababuyan yan. Sabi ko sa iyo, hindi tayo magkakilala lahat. Kung unang panahong nagkita tayo dito sa Maynila, magpatayad tayo. Ilocano ka, Batanggenyo ako, Bisayo ako, Waray, Buro. But in 1935, yung matatanda natin, yung mga minuno natin, nung binatawan tayo ng Espanyol, ang Espanyol nag-istambay sa Pilipinas ng 400 years. Pumasok ang Amerikano because there was an American-Spanish War. Natalo ang Espanyol, nawala sa kanila ang Mexico, yung mga Marianas Island, pati Philippines, isinurrender nila sa Amerikano. So, ang umupo ulit dito ang Amerikano. So, ilang taon tayo nagdusa, nagpakahirap sa mga banyaga. Ngayon, may isang presidenteng dumaan na matagal na dinispat sa naman sana namin. Pati ito ngayong anak, may tuyo sa ulo talaga ang mga gusto pahabain. Sila lang naman yan yung gustong mapahabain ang termino nila. Ang Pilipino lamang interest niya ng pahaba ng termino. Ang Pilipino ang gusto magpahaba ng utid para papakaligaya kung sino ang gustong paligaya. Utang ina. Hindi na ako magtatagal kasi marami pong salita. Kaya ilang araw na kayo. Mag-uwi na kayo. Huwag lang kayong magpaluko. Yan ang legal. Nasabi ko. Huwag na huwag ninyong umayag na mangyari. Kasi mapalitan nila ngayon, walang siguro ko mapalitan sunod na eleksyon. Kasi ang gusto nila, presidential Republican type of government. Ang Pilipino, tayong lahat dito, may isang boto para sa presidente. Ngayon, ang gusto nila itong Congress,
i-email, tutunawin nila, gawain nilang parliament. Ang magboto sa presidente o prime minister, ang tawag na dyan ng hindi presidente, prime minister, ang mga assemblyman o kaya yung mga congressman ngayon, hindi na kayo makaboto. Nada. No more. Kaya huwag kayong pabayag. Bas matunaw na yung mga kamay ninyo. Sabihin ninyo doon sa kapitbahay ninyo, putang ina ka, pag pumirma ka niyan, papatayin kita. Patayin na lang, magpatayan na lang tayo dito lahat. Huwag kayong pumayag sa kabalustugan na yan. Masisira ang Pilipino. You would lose your direct vote. Ako gusto ko si Marcos. Ako gusto ko si Ramos. Ito, isang boto ko lang to. Oh. Ito, gusto ko si Villar. Isang boto lang. Pag tinunaw nila ang constitution ngayon at yan sabi nilang bagong constitution, itutunaw na nila ang lalabas niyan, ang presidente maging prime minister na. At ang mga yung mga congressman ngayon, assemblyman na, wala ng Senate, wala ng House of Representatives. Tornada na tayo. Kung sakali man, itapon lang ninyo ang oras, kung sa anong oras kayo mag-umpisa dito, pagka ganon, but meron akong ipagbilin sa inyo. Hindi pa naman talaga at saka ako naging presidente. Awang-awa ako sa military. Mababait yan sila. Awang-awa ako sa mga polis. Yung mga polis, maraming gabo dyan. Yung iba, pwede ninyong patayin. Pero sila sa trabaho nila, medyo talagang matino yan sila. I would like to caution you that hindi pa tayo umabot ng critical math na mapunta sa Malacanang. Iwasan na ninyo muna. Pag-iusap ko lang sa inyo. Let us make this rally peaceful in the meantime. Total, naman tayo ginagawa. Wala namang naging sa atin ng polis. Wala. Hindi naman tayo ini-istorbo. Kaya, mag-demonstration ba tayo? Dito lang muna tayo. Let us not go into the seat of the governing power. Kasi doon may mga national treasures tayo. Kagaya nung una nangyari kay Marcos, pasok ang Malacanang, marami ang nasira. Hindi man kanila yon sa Malacanang. Atin dyan sa Pilipino. Ano ba sa Tagalog? Bahandi. Ano bang bahandi? Yung lahat ng sa Malacanang, persa lang ang jacket nila, pati pante. Yang lahat dyan, mga paintings na makita mo, kayamanan ng Pilipino yan. So, huwag muna doon at kumupunta to doon, huwag natin sirain. Ang huwag ninyo kalabanin ang police pati military. Kung pagdating ako nang paagit na, kasi ayaw ko, naging presidente kasi ako, naintindihan ko trabaho nila. Mahal ko ang militar. Mahal ko ang mga polis.
Babae mo na. May nakikita kasi ako nung polis ako nung presidente pa ako na assign sa akin na wala man yung ano ko dito. Pero the one thing that I can contribute really is let us avoid bloody incident. Hindi pa. Dadating yan. Hindi talaga. Wala. Pag talang itong si... Alam mo, si Marcos, pasyad-pasyad na lang yan. Hindi guba. Wala na Marcos, ano? Mahal ko kayong lahat.